Pero magandang gabi po muli sa bawat sa araw po ng tayo po yung nalangin na. Salamat po muli, Ama, sa gabi nito. Salamat niyo po sa itanyo at hindi po nakila. Inisip po ngayon mga puso sa mga bagong magabi, hindi naging kalibig sa inyo. Salamat sa paglalagay po ng mga anak. Sa tayo magpapatawa, nagbirinis, naghugas, at dumali ang biyaya at po sa ginawa po ng sa puso. Salamat po sa itanyo, salamat po po riyan. Inyo po ang po sa ating isang ito. Kaya ang darating pong ko sa gabi ko sa mga sa parang ng Panginoon. Mahal po muna tayo bago tayo mag-aral sa ita ng Panginoon.
yan. Sino po tayo? Hindi po tayo karapat-dapat. Ligtas ang Panginoon. Siya po ay dakila, ang Ama, ang Anak, sa kanilang plano na pagliligtas. Well, let's continue series of study. Pag-usapan po natin ang mga lindol. Ano nga po ba ang tinuturo ng Biblia dyan? God's divine wrath or judgment on earth. Ang mundo po ay niyayani. At ang salita ng Panginoon ay hindi po kumukupas. No? Ang lahat ng nangyayari kaguluhan sa mundo ngayon ay nagtuturo na mayroon pong babalik na tagapagligtas. May babalik na hari ng mga hari. Ang Biblia ay nagtuturo po ng dakilang plano po ng magbabalik ng tunay na may-ari at hari ng lahat ng bagay. Sabi nga ng Panginoon, Matthew 24:35, ang langit at lupa ay lilipas. Lahat ay matutupok, lahat ay matutunaw. Ngunit ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga hula, pangako at plano ay matutupad. No? Hindi po mababaliwala. Babalik po ang Panginoon, maniwala o hindi ang tao. Handa man o hindi ang mga tunay na ligtas. And when you talk about earthquake, sabi pa in Matthew 24:7, no? Nations shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes. Let's talk about earthquakes. No? Pero meron patuloy po nagaganap ang mga digmaan sa iba't ibang panig ng bansa, ang gutuman, mga sakit, earthquakes. Sabi ng Panginoon, ito po ay magaganap. Ano? Sabi nga ng Revelation 6:12, and I beheld when he had opened the sixth seal, ang pang-anim na selyo. At masdan, merong isang dakilang lindol at ang araw ay naging madilim, no? Na parang isang buhok na napaka-itim. Ang araw po ay nawala ang liwanag ng kanyang binibigay. Ang buwan ay magiging kulay dugo, no? Magmumukhang dugo ang itsura. Imbis na maputing maliwanag, sa gabi ito po ay magkukulay pula o dugo. Ang trumpeta ay tumunog sa according to Book of Revelation, and it's time to prepare for the return of our Savior. No, ang mga nangyayari po yan ay palatandaan na mayroon pong babalik na tagapagligtas, no, para sa kanyang mga iniligtas at paghatol sa mga bumabaliwala sa kanya. Ang makita natin dito po ang kakaibang mga lindol po na naganap po halos ngayong buwan ng October lang, no? Halos sunod-sunod po. October 6, no? Ay, or rather, October 1. Yung una ay 1, dito sa Cebu, no? 6.9 magnitude, ang lakas. Tapos yung October 6, dito lang po sa La Union, 4.9 ang lakas. Sa pati ng La Union, Baguio, no? Northern Luzon. And then, yung kanina po, ay medyo mas malakas na talaga, no? Medyo malakas na 7.6. At mas matagal daw po sa pati ng Davao. Kanina lang po, umaga, no? October 10. So, kakaiba po ito, no? At meron pa nga ako isang dapat na video dito daw po ay meron tinatawag na Manila Strengths, no? So, meron pa pala dito Manila Strengths, kakaiba, na pwedeng mag-cause po ng tsunami. Bukod po doon sa paggalaw ng lupa niya sa ilalim ng dagat, ay mag-cause ng isang halos, kung di nagkamali, 5 palapag na tsunami ang taas. Grabe po, no? So, yun po yung isang video na pa dito sa Vertetag ng Manila Strengths po dyan. Dito naman po ay meron pong caldera, no? Meron pong crater dito na pagsabing caldera sa ilalim ng dagat, ibig sabihin meron daw pong ano po dyan, no? May
volcano na possible ay natutulog pero ayun namang oras pwedeng magising. So, ang Pilipinas, ang mapa po nito, ang lokasyon, kasama na katabi ng Indonesia at Thailand, pati na ang Japan, meron po sa tatag na Pacific Ring of Fire, no? O mga vulkan po sa ilalim niya. Bukod pa doon sa mga bitak o mga ng lupa, no? Mga fault line, no? Na napapaligiran po dyan, no? Dito sa ilababaw ng lupa o sa ilalim ng tubig. So, kapag gumalaw po yan ay talagang grabe po, no? Nakakapangilabot po. At gaya na sabi nga ni Matthew 24:8, no? Panginoon, all these are the beginning of sorrows. Panimula pa lang po yan, no? Mga tornado, nakakaiba na gaganap sa ibang bansa ngayon. Pagbaha, nagganap, kakaiba sa ating bansa. Indol, nakakaibang init, gera, mga sakit na kumakalat sa iba't ibang panig ng mundo. At paggrabe ng paggrabe. Unti-unti makikita natin ang mundo ay maniwala o hindi ang tao sa Diyos at sa Biblia. Makita natin ang mga katotohanan ng Biblia ay nagpapaunawa na ito ay hindi po aklat ng Lola Basia. Hindi po alamat ang Bible. Meron pong nangako na babalik at maghahari at hahatol sa mundong ito o siya po ay magbibigay ng tinatawag na pagliligtas sa mga tinatawag. Joel 2:31, meron pong binabakit na verse doon in the book of Old Testament. The prophet Joel, sabi po doon sa chapter 2:31, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. So, ang araw daw po ay magiging madilim, no? Bagay ng binanggit kayo sa Revelation. At ang buwan ay magiging itsurang dugo, kulay dugo. At ito ay hudyat daw po ng merong dakila at kagilagilalas na araw ng Panginoon o pagbabalik niya. The day of the Lord that He will return. Makita na dito. At isang katotohanan na malungkot po na nagaganap sa buong mundo ngayon, sa buhay po ng mga tao, why earthquake will be gagamitin ng Diyos sa isang banal na hatol no, sa mundo ito. Pagkat ito na po ang kalagayan ng mundo ngayon sa panatingan. No? Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, ang katotohanan daw po ay binabaluktot na ng tao. No? Ang katotohanan ay hinahaluan na ng kasinungalingan. Ang kasalanan ay parang okay na. No? Katulad ng LGBT, no? Gano'n na po, tanggap na po yan sa mundo ngayon. Tanggap na po ang abortion. No? Tanggap na po ang sexual immorality. No? So yung kasalanan ay parang nagiging okay na. At yung katotohanan ay ginagawang kasinungalingan, no? Ganyan po ang mundo ngayon. At nagiging loveless world na po ang mundo. Ibig sabihin ay wala na po yung tinatawag na awa, kabaitan, pagtulong sa kapwa. At hudyat po yan na talagang nagiging violente na po ang mga tao, lalo sa ibang bansa, sa Amerika, grabe po. No, yung mga mob rule na hindi po tayo, bakit hindi tayo sumasang-ayon doon sa tinatawag na mga protesta dyan sa gobyerno. No? Tama, galit po tayo sa korupsyon ng gobyerno, pero bakit hindi tayo nakikiahin dyan? Sapagkat ang solusyon sa korupsyon ng ating bansa, ng gobyerno, ay hindi ang solusyon ay kudeta o pag-aalsa, no? Pagpoprotesta. Hindi po. Katulad ng sinulog nila yung sa ibang bansa, pinagpatay yung misis yata sa Nepal, no? Hindi po. At sa Amerika, grabe po ang looting. No? Yung looting talagang may mga negosyo po doon, pinagpapapasad, pinagpapapasok, pinanakawan, sinusunog. Parang yung katulad ng ginawa din po sa atin dito na nakaraan, no? Sabi niya, lulusubin daw ang Malacanang. So, hindi po tayo pumapayag sa gano'ng kaguluhan. No?
Yung galit ay tumitindi sa puot ng tao, daming nagkumbaga nagtatawag ng pag-aaklas, no? Yung inciting to sedition, no? At nawawala na yung pag-ibig, pagpapatawad sa puso ng tao. Nagiging kumbaga malupit na siya. At hindi lang yun, yun nga, dahil ang puso ay napupuno na ng galit at greed, ay gusto na po ay maghari-harian po ang mga bansa. Kaya nga dyan na po ang gera. No? Ayaw na talagang paawat ng Russia at Ukraine. No? So, kakalungkot po yan, nakakatakot po. Sa gitnang silangan sa Israel and the Arab nation, the Hamas, ay talagang parang ayaw pong paawat din. Nakakalungkot history po yan. Between the Arab nation and Israel, gusto talaga na madurog ang Israel. No? So, meron pong kaguluhan, may gera, may ang kapayapaan ay parang ang hirap ng hanapin. Din sa West Philippine Sea, ay nandiyan po ang pambubuli ng China sa atin, no? At ayaw man ang Pilipinas at ang Amerika ang gera ng Japan. Pero kung hindi tayo tutulungan ng mga bansang ito, talaga sasakupin na po tayo ng China. So ayaw po nila ng mapayapang paraan, no? Ang paraan nila ay pananakot, at talagang pagsakop ng world domination, katulad po ng mga Islamic nation po. Yan ang goal po nila ngayon. No, the fastest growing religion right now is Islam, no? At nakakalungkot po yan, nakakatakot po ang nililikha po niya sa bumuga. So the earth was in turmoil. It talks about yun na po yung earthquake, yung mga nangyayari pong mga lindol, pagbaha, kakaibang mga nangaganap sa sa tinatawag nating heaven, no? No, sa kalangitan, no? Meron kakaibang mga salot, sakit, at kakaibang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, no? Ng bansa. And evil is celebrated according to Isaiah 5:20. Yun nga, yung itim nagiging puti, yung puti nagiging itim na. Yung kasalanan ay imbis na kamuhian at pagdirihan ay pinupuri na ngayon. At yung kadiliman ay talagang itinatasa yung mga witchcraft, talagang ngayon po ay lahat ng mga klase na at tinatawag nating mga drug addiction, mga gambling, ay talagang gano'n po. Ang kasamaan, kumbaga ngayon, ang kasamaan ng tao ngayon ay tinataas na, pinupuri pa, dinadakila, pinapromote pa, ibinabahagi pa, pinapasikat pa ho. Ganyan na po ang mundo natin ngayon. Yung banal, yung malinis, pinagtatawanan. And nagiging makasarili pa siya, self-obsessed. Yung the self-regeneration. No, there will be lovers of themselves more than lovers of God. Hindi na marunong magpasalamat, wala paggalang sa Diyos, wala paggalang sa magulang, sa kapwa. So masyado na ang tao ay rebelde. Masyado nang pinasisikat niya ang sarili niya. Masyado na niya itinataas ang sarili niya. Dino-Diyos niya ang sarili niya. Parang si Satanas. So, wala na importante kundi ako. Me, my, I. My possession, my power, my prosperity, my property, my pleasure, puro me, my. Masyado siya obsessed, sa sarili niya, sa itsura niya, sa ganda niya, sa kayamanan niya. At dahil dito, dumarami niya po ang taong mayabang. Scalpers. According to 2 Peter 3, marami na po ang hindi talagang niwala sa Bible, hinahama, sabi niya, asan ni Kristo niyo? Asan na yung mga sinasabi yung pagbabalik? Katotohanan nga ngayon po ay hinahamak, binabastos at ang nangangaral sa Itanya, sinuhuli na po ngayon kinukulong. Sa ibang bansa ay nagagat na po yan. Pinapatay po ang mga Krisyano. Mapalad po tayo, may freedom pa rin tayo. Pero sa Nicaragua, parte ng Africa, parte ng mga Islamic nation, parte ng mga komunistang bansa ay bawal po ang Biblia. Napakaigpit at wala ng freedom na ganito ng pangangaral ng Bible. Huli ka, kinukulong ka. Ang Diyos ay pinagtatawanan na kasi may mga religion kasi peke.
Pero kung meron mang isang magandang nangyayari po bago bumalik ang Panginoon, ay ito po yung sinabi niyang pangako na ang kanyang salita ay ikakalat sa buong mundo. No? Ang salita niya ay ikakalat. So dahil ngayon sa internet, dahil ngayon sa social media, dati radyo lang, TV, dyaryo, no? Pero ngayon po ayan na po ang social media, kagaya ito, nakapagla-live tayo, no? So, ang salita ng Diyos ay nakakarating na sa bundok man, sa mga parting liblib na lugar, no? Dati, babasahin lang, radyo, TV, pero ngayon, ay cellphone na lang po ang katapat. At the Word of God, the message of Christ's salvation was easily na ikakalat po, na ibabahagi, na no? So, na ikakalat. So, let's discuss about yung pong earthquake before we close. Okay, so bakit natin sabi nga rito sa Revelation 6:12, in the book of Revelation, let's look on those verses that talks about earthquake. Sabi nga po rito ni Apostle John, nakita po niya nang binuksan po ang ika-6 na selyo, ay mayroong isang matinding lindol at ang araw ay naging madilim na parang isang pilukan ng buhok, no? Parang itsura mo kasi yung itim mo ay itim na itim. So yung maliwanag na araw ay naging madilim at ang buwan na maputi ay sa gabi ay naging kulay dugo o itsurang pula, no? Ganyan po ang binabadya niya, no? Na mga magaganap po sa tinatawag nating kalangitan, no? Signs and wonders, mga kakaibang mga anyo, no? Mga tinatawag na phenomena. So, pero let's look on the primarily earthquake. And then sabi ng chapter 8 verse 5, and the angel again took censer sa kalangitan at napuno ito ng apoy ang altar. Ito'y pagsamba sa langit, no, ng anghel. At yun daw anghel na ito na may hawak na insenso at puno ito ng apoy ay sabi niya inihagis na po sa lupa o sa mundo. At mayroong tinig, kakaibang mga tinig, no, at mga kulog at mga kidlat at ito earthquake na naman. So meron na naman po, no? So may tunog at may kidlat, may kulog at sabi ka, supernatural phenomena sa kalangitan. At dito sa lupa ay lindol, no? Lindol. Again, in Revelation 11:13, no? And the same hour was there a great earthquake, may binanggit naman. Isang dakilang lindol. At sabi diyan, yung lindol na yan, ito ay yung mga nakikita natin ngayon ng mga lindol sa iba't ibang panig ng bansa at buong mundo, ay mga sample pa lang yan. Pero ito po ang pinaka-parang climax ng Book of Revelation. No? Sabi diyan, yung lindol na merong lindol na magaganap sa kasaysayan ng tao, na ang ika-10 bahagi daw ng syudad, the 10th part, kumbaga, no? City, Manila. Yung 1/10, hatiin mo yung yung Manila, no? Yung Metro Manila, yung pinaka-anya. Yung sasabi ng the big one. Yung 10th part daw ng city ay pabagsak, mawawasak, nasisira sa pamamagitan ng earthquake. At hindi lang po yun, marami daw pong taong mamamatay. Were slain of men, 7,000. Dito binagit, 7,000. No? Doon sa isang lugar. At yung mga natirang buhay, sabi niya, so, maraming mamamatay diyan, parang isa sa the big one, no? At kung paano marami rin daw mamamatay, pero binagit din dito, yung mga nabuhay, na natakot po sila, at ito ay nagpuri sa Diyos. So, ito medyo natauhan na. No? Ginising ng Panginoon yung mga taong namatay, siguro ito na po yung mga taong wala nang takot sa Diyos, wala nang respeto, wala nang tiwala sa Panginoon, wala nang paggalang sa salita ng Diyos, no? Lalo na dyan sa future kung magaganap yan. At yun namang nabuhay, medyo natakot na, natauhan at nagbigay ng papuri sa Diyos ng langit. Eh, biro mo, nakita na kakaibang mga nangyayari sa lupa, no? Kakaibang lidol at kakaibang mga
kakaibang mga mga pangyayari sa langit. And then in Revelation 11:19, again, the temple of God sa langit na po ay nabuksan, at nung tinignan po niya ni John ito, there was seen in his temple, na makita ni John ang templo ng Diyos sa langit, nakita niya po yung Ark of His Testament, yung arko ng kanyang mga pangako, kasunduan, no? Ng Diyos sa tao. At nagkaroon po ng mga kidlat, tinig na naman, at makulog, at earthquake. Ayan. So, binagit na naman yung earthquake. No? Habang ang Diyos ay meron siyang mensahe binibigay sa langit. No? Habang bumukas sa langit. At meron din yung great hail. Yung great hail, ito daw po yung mga mga parang yelong may mga singlalaki ng mga parang mga gold course, ano? Yung mga bola ng gold. At ganun kalalaki o malaki pa doon na may mga kasamang apoy po ito. No, mga yelong may apoy, mga apoy, kakaiba po ito. No, kayang pumatay ng tao po ito pag nagsara. Kayang magwasak ng mga bahay ng mga kotse po yan. Yung mga hail po nito. No, mga batong yelong may apoy. And then again, in Revelation 16:18, binanggit din naman po, there were voices. Again, may tinig na naman. Merong kulog, may kidlat, at sabi niya, merong isang matinding lindol. At ito daw lindol na to ay wala pang katulad sa history. So, merong earthquake na darating in the future na hindi pa po nararanasan ng tao sa buong buhay niya. Such as was not since men were upon the earth. Sabi niya, ito ay napakalakas na lindol. No? So mighty and so great. So ganyan po nilarawan niya isang pinakamatinding lindol in the future. Nag-iisa lang po itong klase ng lindol na ito na ibibigay po ng Diyos sa tao. No? Sabi diyan, ito po ay napakalakas at hindi pa nararanasan ng tao sa buhay. Kaya yung mga lindol-lindol niya, patikim-patikim pa lang po yan. No, paggising pa lang ng Diyos. Kaya maganda doon, sabi doon, may mga napanoong video, no? Puro, Lord, tama na, Lord. Diba, tayo yung mga tao, no? Humingi ng awa sa Diyos. Protection, no? Parang hindi ka ba matatakot tayo sa mga ganyung klase, lalo na po ito. So, the provided Bible passages about earthquake in the book of Revelation describes various apocalyptic events involving significant earthquakes. Ito ay nagpapakita ng mga kakaibang mga lindol. Mga supernatural changes. No? Kakaibang mga supernatural, hindi sa natural, no? Kakaiba na magaganap sa araw at buwan na binabanggit ng Book of Revelation. Itong mga eclipse, yan po yun, no? Mga eclipse. And then sabi niya, the appearance of celestial phenomena like falling stars, mga comets, mga tinig, mga kulog, kidlat, mga hailstone, ito daw po ay sama-samang nagaganap sa isang catastrophic, no, kakaibang lindol na hindi pa mararanas. Kumbaga, sabay-sabay yan, no? Simultaneous yan. May kulog, may kidlat, mayroong lindol, no? At may hailstone. In the future, mangyayari po yan, kakaibang talagang kakaiba, parang pinagsabay-sabay na itong mga pangyayari na ito na talagang, siyempre, kung ikaw naman yung makakarasan, talagang mangingilabot ka sa takot, ano? So, pagising talaga. So, these passages, it detail the opening of the sixth seal, the casting of fire from the altar, and the seventh trumpet sounding, all marking periods of divine judgment and earthquake. Banal na hatol at lindol ng Diyos para ang tao na walang takot sa kasamaan niya ay magsisi na at maghanapin na ang Diyos at lumapit na sa Panginoon bilang tagapagtas, or else yung nga po, no, ay nakakapangilapon na Diyos. So earthquakes in its passages, sabi nga sa ito sa book of Revelation, picture
pictures a significant earthquake described as great. And in that case of the final event, unprecedented in its magnitude. So, meron pong lindol na yun nga po, no? Baga, parami ng parami, palakas ng palakas. Patindi ng patindi. Habang padalas ng padalas, parami ng parami, patindi ng patindi. Itong lindol na to. Kasi, kumbaga parang sa sugat, parang sa isang pigsa, no? Meron siyang nana na kailangan pumutok. So, yun yung pinakamatinding lindol. Kumbaga, parang nanay na lindol ito. So, merong isang pinakamalakas na lindol na hindi pa nararanasan tao na ipaparanas ng Diyos sa future po. No? Pero itong mga lindol na to, simple pa lang, patikim-patik. Kaya yung sabi niya ng P-box, diba? The big one. No? Hindi natin hinihintay yan, pero nagbibigay ng warning ang mga volcanologists o mga P-box yan, mga scientists yan, na hindi man naniniwala ang tao sa Bible, pero kahit ayaw natin maniwala, ito nga po yung mga scientists. Pinaganda tayo, no? Pinaganda, pero kahit anong paghanda, walang nakakalam talaga kailan yung lindol darating, buti pa ngayong bagyo eh. Nalalaman mo yung lakas, ang dadaan, di ba? Pero itong lindol, walang nakakalam. Anong oras, anong araw, ano ba? Wala po. Ang medyo may awareness lang tayo, yung mga hayop. Sabi nga, pagka meron daw parating na lindol o something na kakaiba, yung mga hayop nagkakagulo. Iba po kasi ang kanilang pakiramdam, no? Yung tinatawag na senses nila katulad ng hindi katulad natin mga tao. Celestial phenomena sa kalangitan, talking of mga supernatural events, ang mga magaganap nito ay nalindol ay meron kasabay na pagkaguluhan sa kalangitan. Katulad nga nung yung araw, didilim, no? Tapos yung buwan ay magkukulay dugo. No? Kasabay po yan. Halos simultaneous po yan. Dito sa tinatawag na the big one, no? The earthquake. So it talks about supernatural signs. Other signs include voices, thunderings, no? Yung mga kakaibang mga palatandaan na mayroong tinig daw, tinig sa langit. Ito ba'y umaawit? Ito ba'y tinig ng basta anumang tinig ito ng Diyos o tinig ng anghel? No? Maawit ba? No? Nagbibigay ng mabala? Kulog, kidlat, at mga pagbagsak pa ng mga comets na yan, no? Lahat ng ito ay nagpapahayag ng isang banal at matinding kapangyarihan at hato ng Diyos sa mundong ito na tao na wala na pong takot sa kasalanan na ginagawa. No? Kasi talagang nakakatakot naman na po ang kasama ng tao yung pag yung ganyan, mga binanggit ko sa inyong mga picture, di ba? Opo, nakakatakot na po ito. Yung ang katotohanan ay binabaliwala na, wala nang pag-ibig ng tao sa kapwa, puro gera na lang, galit, no? Talagang nakakatakot po. Ang kasamaan ay pinupuri na nila ang mga LGBT, no? At sa itan Diyos ay nahamak na, binabaliwala, tinatanggihan, nirinig. Masyado ng taong mapagmahal sa sarili, imbis na mapagmahal sa Diyos. So, divine judgment talks about these events are interpreted as signs of divine wrath. Itong mga lindol, lalo primary nitong lindol, ito ay isang tanda ng banal na puot at darating na paghato ng Diyos sa sangkatauhan. No? So, mahal po ng Diyos sa mundo, binigay na niya ang anak niya, pero kung tao ay magiging sa kasalanan at mawala na ng takot sa kasalanan gagawa niya at wala ng takot sa Diyos, ito na po magagawa. No, ito na po mangyayari. Makita natin dyan, ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot. Iba pa yung impyerno, ha? Impyerno, forever rin eh. Ito, kumbaga, warning pa rin ito, ginigising pa, binibigyan. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi nga na, 2 Peter 3:9, no? At hindi niya nais ang tao ay mapahamak. Hindi ang tao ay magpakumbaba, umamin sa kasalanan, at lumapit sa Panginoon bilang tapatkas.
no, magpakumbaba na siya, gumawa na siya kalooban niya. So, earthquake is a shaking of the earth. At napakaraming record niya sa Bible, no? Hindi na pa natin tayo mapos. But yes, we're told that earthquake would increase. Pagka lalakas nga, dadami, dadagsa. Habang palapit ng palapit, ibig sabihin, siya babalik. So, habang siya ay hudyat na babalik, papalakas siya mga gera, papalakas yung guto, paparami ang lindol, paparami yung mga sakit na meron po talagang hudyat na pag-asa. Ang tawag sa paggabay, sa mga tunay na ligtas, ang paggabay ay mapalad na pag-asa. The blessed hope. Ito'y mapalad na pag-asa. At tayo ay may mensahe na dapat ibigay. Hindi lang natin hinintay paggabay na pala, dapat tayo ay may mensahe na ibigay sa mga taong naghahanap ng pag-asa sa mundo madilim na ito. So, anong pag-asa natin? Ibigay natin ang mensahe ng kaligtasan. So, let's focus on sharing the gospel of the Lord to the lost souls. Mahalin, ipag-pray, share the gospel. Share the gospel. Mahabag ka tulad ng pagkabag ng Panginoon sa ating Panginoon. The prophecies of Revelation describe the great earthquakes of the very last days. No? Puno-puno ang Revelation ng tungkol sa earthquake, matinding earthquake. Na ibig sabihin ito ay talagang babalik ang Panginoon. Meron ng panahon na siya ay malapit na bumalik anumang oras. O kunin tayo. Tingnan natin, sumilip tayo konti. The worst earthquakes in history. 10. Marami po ito, pero sumilip tayo sa no, according to the number of the mga namatay. Ang pinakamataas po sa history ay ito sa China. When January 24, 1556, 830,000 ang namatay. Number 1 po yan. Number 2, October 11, 1737, India, 300,000. May 20, 1526, sa Syria, 250,000 ang namatay. In July 28, 1976, China na naman. 242,000. Ang dami po sa China. Papapansin niyo po. No, bilangin yan. No? Yung 1, tsaka itong po. Pero meron pa yan. May mga kasunod. Again, ito naman, China. May 22, 1927. 200,000. China na naman yan. Ito naman sa Tokyo, Japan. Noong 1923, 140,000 ang namatay. Kasama pa yung tsunami po na naganap dyan. After ng lindol ay meron po nangyaring tsunami. Okay. Ito, Japan na naman, 137,000, 1730, according to history. December 16, 1920. Okay, China na naman po ito. 100,000. Grabe yun. Yung China kasi, mga godless nation po tayo. Walang Bible halos eh. Komunista. No? At malungkot po. Talaga medyo mayayabang po ang bansa, komunista. Walang Diyos-Diyos yan. Ang Diyos sila, yung mga leader yan. Again, China na naman in September 27, 1290. China, 100,000 na naman. Record po ito, ha? You can research this history. Top 10 po ito, top 10. And then, yung pang-10, no? Ay Aegean Sea, 100,000 po ang namatay noong March 1201. So, earthquake. Ayaw ko isipin, ayaw nating mabuhay sa takot, pero ano po ang mensahe ng earthquake? Ang earthquake ay nagbibigay po ng mensahe ng babala ng Diyos. Babala po ito, kung makita natin yan, it talks about God's divine wrath or judgment on earth. Sa mga ligtas, hindi ka matatakot dito sapagkat meron siyang pinakakong buhay na walang sa langit. Makakaranas ka ba ng suffering, problem sa mundo nito, persecution, abiyan pa sa mga ganyan, sasaktan kayo ng mga tao, kabubuhayan kayo. Pero, meron pangako ang Panginoon na langit. Kaharian niya. Kung meron bang dapat matakot dito at kaawaan natin, at talagang ibigay natin ang isang kaligtasan, kaklase mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, tatay mo, nanay mo, ibigay mo ang mensahe ng kaligtasan ni Kristo bago ibuhos ang poot ng Diyos sa mga tao niya.
mahabag ka, magmahal ka, mag-soul winning ka, ikwento mo ang salita ng Diyos, i-share mo ang Word of God, mag-download ka ng mga picture, mga videos, i-share ko sa inyo. Nag-GC, i-share nyo. Galing ito ko sa salvation pa. Napakarami yan. I-share nyo. Katulad ito, itong mga video natin. Ang kaligtasan lang ay kay Kristo, sa ginawa niya sa krus, hindi sa reliyon, hindi sa mabuti niya. Ang tao ay dapat lumapit sa nag-iisang tuling na kapagtas. Sapagkat ngayon ang Panginoon nagliligtas, pero time will come, siya po ay hahato sa mga tao, magre-reject sa Kanya, sa Kanyang mga salita, at sa Kanyang mga plano na kaligtasan. Tayo na, Lord, sa salita mo, magpalain mo ito. Tulungan niyo po, lalo na natin makilala, mahalin, bigay ka ng mensahe sa mga tao na nakikinig ngayon. Hanapin nila kayo, magbigay. Alam namin, bibigay ka ng babala sa mga lingkod na ito. Ayaw namin isipin ito, nakakapangilapot agad, nakakatakot po ito, Panginoon. Pero, wala kami dapat ipapangamba. There's a peace in our heart that the world cannot give. And that peace is your forgiveness, your love, your mercy, your grace, your kindness, your suffering, your sacrifice that you did on the cross. Salamat po, Panginoon, sa dakila mo, pagpapatawad, pagmamahal, paglilinis sa aming mga kasalanan, pagliligtas sa tiyak na parusa ng impyerno. At ngayon ay meron kaming regalo ng buhay na walang gan na pangako niyo. At hindi lang para sa amin ito, para sa buong mundo, para sa lahat ng tao, katulungan niyo kami, mahabag, ikwento namin ang kaligtasan mo, bago ka bumalik, nawa marami pa kami mga kaklase, kaibigan, mga sa buhay, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na kwentuhan. I-share namin ang salita mo at ipakilala ka namin sa marami pang tao sapagkat ito po ang dakilang mensahe na dapat namin ibahagi na bago niyo buhos ang puot nyo, ikaw ay nagliligtas kayo at nagpapatawa at nagmamahal. Tulungan niyo kami, pakilala ka, at kwento ka, at madakila ka sa buhay namin. Ikaw ang maipakilala namin, Panginoon. Wala nang iba, kundi po ang aming reliyong baptist, o anong sino mang reliyon, kundi ang ginawa mo sa krus, ang tanging nagpapatawad at nagliligtas sa tao. At patuloy po, ikaw ang magbago na aming mga puso. At patuloy po magdagdag ka ng kaluluwa sa iglesia. Maraming sa Italia, tulungan na aming bansa, tulungan niyo po ang aming gobyerno sa mga korupsyon na gaganap. Tulungan niyo po na mag-unos ang mga tao na may mga masamang isip, na may hayaan magwagi, na mag-isip ng paglaban sa gobyerno sapagkat mas mahirap kung magkakaroon sa civil war sa amin kagaya ng ibang bansa. Habagan niyo po mga nag-gera sa Ukraine, sa Russia, dito sa gitnang silangan ng Israel at Arab nation. Habagan niyo po, Panginoon, at kung pwede lang, Lord, bumalik ka na upang ikaw lang pwede magbigay ng kapayapaan at totoong kagalakan at totoong ayusan sa lahat ng kasamaan at problema at kasakiman o karumihan at mga tao wala na po takot sa iyo. Ikaw lang po taga ang kailangan ng mundo ito, Panginoon. Ang tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ang tunay na Diyos ng mga Diyos. Ikaw maghari, Panginoon, at bumalik ka na po ayon sa dakilang plano at tayo salamat po sa dakilang plano kaligtasan at pangako niyong binigay sa lahat na nagtiwala sa inyo. Malayan niyo sa Italia, pagpalayan niyo po ang live stream, malayan niyo po ang Missionary Sunday. Ikaw na po magpala sa mga mga nabibigay. Huwag makalimot, maglingkod sa inyo, gawin ang kalooban niyo, lalo na po ang Sunday, sila po ay magsimba, hanapin ka, pagising sa umaga, at bago matulog, hanapin ang kalooban niyo, pasalamatan ka lagi, nakilain, at purihin sa buhay niyo. Ito yung natin yung public namin po, maraming mga Baptist circles, ang missionary maayos sa buong mundo, ay gamitin niyo po, Panginoon, sa bawang kabuhay. Ito yung natin pa sa pamilya sa kapinto, sa kapamilya sa pangkalan ng Jesus. Nagagabi po, God bless, see you on Sunday. Mga Panginoon ay magkipag po tayo mga kapatid.